Mabilis itong nag-unlad. Simula alas 2 ng madaling araw ngayong araw, ika-19 ng Hunyo 2026, ang low pressure area 06E na aming sinusubaybayan kahapon ay opisyal na naging isang tropical depression. Sa loob lamang ng ilang oras mula nang ibigay ng Pag-asa ang medium chance designation kahapon ng umaga, ang sistema ay nag-organize at nag-upgrade. At ngayong umaga, ang ating weather story ay nagiging mas komplikado at mas seryoso sa bawat oras. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Biyernes, ika-19 ng Hunyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming dalawang pangunahing weather development na kailangan ng bawat Pilipino na marinig at sineseryosohin. Simulan natin sa pinakabagong at pinaka-urgenteng balita ngayong umaga. Simula alas 2 ng madaling araw ngayong araw, ang dating low pressure area 06E ay opisyal na naging isang tropical depression. Ito ay isang mabilis na pag-unlad. Kahapon ng umaga, ang sistema ay binigyan ng medium chance designation. At sa loob lamang ng 10 oras, ito ay naging isang classified na tropical depression. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay nagpapakita na ang environmental conditions sa paligid ng sistema ay highly supportive ng tropical cyclone development. Ang tropical depression ay kasalukuyang sinusubaybayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang ating mga meteorolohista ay patuloy na nagmamasid sa sistema at magbibigay ng mga updated na advisory sa bawat makabuluhang pagbabago. Ang lahat ng Pilipino ay pinapayuhang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa bagong tropical depression na ito. Kasabay nito, nais naming ipaalala sa lahat na ang Invest 72 Bay sa Micronesia ay patuloy ding sinusubaybayan ng ating mga meteorolohista. Ang ating bansa ay kasalukuyang may dalawang tropical systems na sinusubaybayan sa Western Pacific, isang kondisyon na nagpapataas ng kahalagahan ng ating collective weather vigilance ngayong araw. Ngayon, pag-usapan natin ang pangkalahatang sinopsis ng ating panahon ngayong umaga. Ang easterlies ay kasalukuyang nakakaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, at Visayas ngayong umaga. Ito ay isang makabuluhang pagpalawak mula kahapon kung saan ang easterlies ay nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas, at eastern section lamang ng Mindanao. Ngayong umaga, ang Central Luzon ay kasama na sa official synopsis, nagpapakita na ang silangang hangin ay nagsisimulang mag-extend ng kanyang influence patungo sa mas malapit na lugar sa Metro Manila. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong araw. Para sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Pansinin ang espesyal na kahalagahan ng listahan ngayong umaga. Ang Metro Manila ay kasama na ngayon sa mga lugar na direktang apektado ng easterlies, hindi na lamang ng localized thunderstorms. Para sa lahat ng mga residente ng Metro Manila, ito ay isang bagong development ngayong araw. Ang isolated na thunderstorms na maaaring maging mas malakas kaysa sa karaniwan ay maaaring mangyari sa anumang bahagi ng ating lungsod ngayong araw, lalo na sa hapon at gabi. Manatiling alerto at handa para sa posibilidad ng urban flooding. Para sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, at Bicol Region, ang patuloy na epekto ng easterlies ay nagdadala ng isolated rains at thunderstorms ngayong araw. Para sa lahat ng mga residente ng mga lugar na ito, manatiling mapagmatsyag, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Kahit na ang ulan ay isolated lamang, ang isang matinding kulog-kidlat ay maaaring magdala ng mabilis at malakas na ulan sa loob ng maikling panahon. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa timog silangan, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0.6 hanggang 1.2 metro.
Para sa Visayas, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa Hilagaang Silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Pansinin ang pagbabago sa wind direction sa Mindanao ngayong umaga. Mula sa Silangan hanggang Hilagaang Silangan kahapon, ang hangin sa Mindanao ngayong umaga ay nagbabago na patungo sa Hilagaang Silangan hanggang Hilagang Kanluran. Ito ay maaaring isang senyals ng pagbabago sa atmospheric circulation sa paligid ng bagong tropical depression at ng patuloy na pagdevelop ng mga sistema sa Western Pacific. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang mga kondisyon ng karagatan ngayong umaga ay manageable sa karamihan ng mga lugar na may 0.6 hanggang 1.2 metro na alon. Ngunit ang pagkakaroon ng bagong tropical depression sa labas ng ay nagpapataas ng kahalagahan ng regular na pagsuri ng weather updates bago maglayag, lalo na para sa mga nasa eastern seaboards ng ating bansa. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang panahon ay nagpapakita ng bahagyang pagbaba mula kahapon. Ang pinakamababang temperatura ay 25.2 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga at ang pinakamataas ay 34. 2 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 11 ng umaga. Ang 34.2 degrees ay mas mababa kaysa sa 35.2 degrees kahapon, nagpapakita ng bahagyang cooling habang ang easterlies ay nagpapalawak ng kanyang coverage sa mas maraming bahagi ng Luzon. Ang pinakamababang relative humidity ay 46% kahapon ng alas 11 ng umaga at ang pinakamataas ay 89% ngayong alas 5 ng umaga. Ang patuloy na mataas na morning humidity ay nagpapakita ng moist na atmosphere na nagdadala ng mas mataas na posibilidad ng ulan sa maraming bahagi ng bansa ngayong araw. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5:28 minuto at lulubog ng alas 6:27 minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 9:32 minuto ng umaga at lulubog ng alas 10:25 minuto ng gabi. Ang illumination ng buwan ngayon ay 25%, nagpapakita na ang buwan ay nasa waxing crescent phase at patuloy na lumalaki mula sa bagong buwan ng nakaraang ilang araw. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga. Ang opisyal na pag-unlad ng D06 sa isang tropical depression ngayong madaling araw ay nagdadagdag ng bagong dimension sa ating weather monitoring. Kasama ang Invest 72G na patuloy na sinusubaybayan sa Micronesia, ang ating bansa ay kasalukuyang may 2 tropical systems na pinagmamasdan ng ating mga meteorolohista. Ang easterlies ay nagpapalawak ng kanyang coverage patungo sa Central Luzon at Metro Manila. At ang temperatura ay nananatiling mataas sa maraming lugar kahit sa gitna ng ating rainy season. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw at urgent. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational at handa para sa anumang updated na advisory tungkol sa bagong tropical depression. Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather developments ngayong araw. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang bagong tropical depression ay narito na. Ang ating bansa ay kailangang maging handa. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.